Alam ng Bible ninyo. Okay? So, 7 o'clock ugma, larga ta. And then, pray na to daya padayon si Pastor Jakey sa ilang pag-uli karong Saturday. Saturday man to text nila kang kuan abot lang. Pray na to. Kay gi-text niya kang Danny Boy kay Friday Saturday no. Abi nga Friday, Saturday. Ikaw sundo na mo karon Sabado ha. So, pray na to na kung sa unjo na siya. Okay, mo post na sa kuan, mo post na sa singalan ni sa tong GC. Nung ganas adyo lang biyahe. Okay. Kay kami po nalibog po mi kay Sabado man yung gingon good. So nagtuo mi Friday. Okay? So i-pray na to. Pray na to padayon ang tag-usa. Salamat sa Ginoo na mga tubag sa pagampo, na blessing agi kuan sa tuwa sa isa sa mga members diri. Na yung opportunities. So blessing kayo na. So padayon lang ta. Amen. Padayon ta sa pag simba sa tong Dios, himo sa mga gipahimo niya nato. Kana ba nga desire lang ta nga sa unsa nga paagi nga gamiton ta sa Dios. Okay? So salamat kayo. Naapon tay mga tubag sa kampo, sa dugay natong giampo. Sa gi-request ni Preacher Giging. Salamat ta nga natubag na. So blessing kayo. So na ba nga pasalamat sa Ginoo ba nga iyahad yung ipakita bitaw nga motubag siya pagampo. Na ba nga atong pagampo nato dili kawang and then mo po nay mag-push na to ba, boost na to ba nga di ta mundang pagampo, di ta mundang sa pagpangayo sa Ginoo, hangyo sa Ginoo. Kay ang atong Dios motubag og pagampo. Amen. So dako kay nga blessing na kay ano ba nga although dugay pila na halos makuha na ba moada nagpasensya ba kay dugay pero ang blessing right time jud na right time ang Dios ito bag jud niya. Okay, so muna nga sa ako pangingon atong Friday mga I think sa June pasalamat ta sa Dios sa mga katong sa to ang every Friday bitaw nga prayer request na rin. Pasalamat ta sa Dios atong ibutang dito ang mga natubag nga pagampo. Okay, mga natubag nga pagampo. Butan nato dayon. Pasalamat ta sa Ginoo na and then mangayo na sad ta og another na sad mga request for second semester karong tuiga from July to December. Amen. Kay yes ba makita na to ba nga Lord salamat kay Lord na ay pagampo imong gitubag. Aji prayer Lord nga gitubag nimo nga kaniya mo ang pagtigom tigom diri pagampo dili kawang Lord ang pag-anhi sa matag usa kanang unity sa prayer ba di kawang and then ang Ginoo jud mo tubag og pagampo sa matag-usa and then kanapon mutan-aw siya ba nga uy kani sila kanahan lang i-bless ni sila. Okay? So salamat sa Ginoo, salamat kayo sa iyang faithfulness and then yes, di gyapon nato kalimtan nato ang gyapon mga activities. So Friday gyapon ato gyapong prayer meeting. Amen. 6 o'clock hanita dire tigom ta magkahiusa ta sa pagduol sa Dios sa church. And then sa Saturday, pray na to ang mga extension classes, mga young people nga ug mga adult pod nga na sila klase sila sa mga bata. Ang Ginoo maghatag og kadaugan proteksyon na sa matag area nga gikuan i-pray na to na tabang tag-pray back up tag-pray and then preparation pod Saturday afternoon sa choir practice. Then i-pray na to ang mga Sunday service nato. Amen. Ang Ginoo lang jud magauban ka nato. Salamat sa Ginoo ba nga every Sunday na ayud tay mga bisita. Di ba? Maya di man jud to yung mga bata pa, mga young people naman jud to mga 14, 15, 16 na uban pro. Dahil mapasalamatan itong Ginoo ba nga yes na ayud tay bisita ihatag sa Dios
salamat sa nag-invite, salamat kayo sa nagpadayon nag-invite. And then pray gyapon ta nga every natay bisita, pray na to na nga ato jud nang malid sa Dios sa kanang sa salvation. Amen. So and pray gyapon nato nagpadayon ang training sa Taba. Amen. So naay nangawala kay nagkuan na sa ngalan ni face to face na mga eskwela ng uban. Pero salamat kayo naapoy madugang. This week lang nanapoy nadugang. Nanduan na ay duha ba to? Duha ka buok. Gikuyugan silang papa. Nana ba makita na to ba nga pray na to kay yes, di ta na walaon nga opportunity kay kuan na sa kuan pa na ba ni sulod na sa net. Okay? So di mo na walaon na mo nga after sa training, after sa ilahang drills din ha na-adjoy Bible study. Aron ma-strengthen sila, aron kaila sila padayon sa Dios. And then i-pray po nato nga daghan pong churches nga nagkuan ani. Nakita po nilang opportunity ba. So i-pray ang Maranding, silang Brother Umpit. Sugod po sila dito, na ba nga? Kay naaman joy kana bang nai-resulta ba? Then magnet jud ni sa mga young people. So i-pray na to na sa Usamis po ng Pastor Titong nag-post sila, nag-start po sila Saturday. Ano ba? Kay makita na to dira salamat sa Ginoo sa vision o na ba nga kung asa ka nailad dito po gamiton po na nimo kung asa usawa na pagpangilad sa uban. Ilad na sa pagkuan ha sa spirituhanon ha. Di kay nangilad na ta. Si Pastor Chris nailad sa basketball ug gyapon ang gigamit pod nga makailad po siya. Pastor Tito nga nailad sa basketball, gyapon gamit ang opportunity. Brother Umpit nga nailad pag basketball pod. Magamit po niya dito. Ano ba? So i-pray dyan natin nga ministry kay mas tanan ang yawa di ganahan nga mo padayon ni. Kung tanawon ninyo karon ika-20th day na. Dili jud nga pag sa ilang training jud nga proper kay usahay na times nga kwan man ulan ano ba. Di sila ka training pero ika-20th day na magsugod umabot lang 70 ka buok karon nagigamay-gamay na mo lagi ang uban ang reason sa uban kay klase face to face na busy na sila pero salamat nga naag gyapon ang nagyapon magpadayon training and then especially pod nga mo simba po sila Sunday afternoon. Okay? So simba po sila on Sunday afternoon mo nang sa gracious Ginoo nga ubay-ubay ta Sunday afternoon kay na ba nga naa sila da tuom ta na kana faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Amen. Sa tanaw ni mo na murag Brother Jinggoy ba sa iyang testimony niya ba nga sa una yang purpose ra jud dire dula ra jud yang purpose ra bahala na kan pag ingong simba sige simba basta kadula lang simba kay maapil lang sa team pero na day ano ba ang seed na tanom mo na nga wala pila ka years nilabay mo na po'y niwali. Amen. Ano ba? So, pray dyan nato na, pray nato padayon ang itong basketball ministry. Ang Ginoo lang jud himo ning padayon. Pray nato mga trainers. Ang uban ani nang eskwela na po, na po face to face ni sila. Magsabot-sabot na lang sila kinsay man ni karong adlaw, kari na. Pero at least naadjud padayon ang pagtudlo. Okay? So, i-pray nato dayon. Wala nga daghang mga opportunities pwede nato ipadayon nato. So i-pray nato ni padayon tong mga ministries. Okay? I-pray nato ang Truth Baptist Church. Matag-usa nato ang puaitos matag-usa ang Ginoo lang jud padayon og bless nato. Amen. So dito magdugay dito sa pulong sa Dios at utong tiwason
Ato naman itong isugdan last Wednesday, Genesis chapter 30. Okay, minindog ta, isip pagtawad sa pulong sa Dios. Genesis chapter 30 verse 43. Mo niya to ang sandigan sa tong sa passage na to karon, ang verse na tong sandigan karon. Okay? Genesis chapter 30 verse 43. Dungano no to pagbasa. Okay, may English, Masibuano, sa inyong lingkuranan, apit tagbasa. Okay? Ready, read. And the man increased exceedingly and had much cattle and maid servants and men servants and camels and asses. Okay, so title sa tuminsay is Destined for Prosperity. Destined for Prosperity. Lord, salamat kayo sa imong faithfulness. Salamat sa imong pulong, Lord. Salamat kay Lord nga nasad nga higayon, Lord, din kami makatuon ini. Salamat, Lord, sa katinuuran, sa imong pulong, nga mahimo na mo nga giya, Lord, sa mong kinabuhi. Salamat kay Lord sa kinabuhi ni Jacob. Sa imuhang natudlo nakatuna na mo, Lord, nga imo siyang gipanalanginan. Sa iyong pagpanalangin nimo kaniya, Lord, nga kami pod isip imong anak, pinagi sa mong pagto ni Jesus Christ na kami, Lord, naapod mi kana katungod, Lord, nga pwede po nimo ni i-bless sama sa pag-bless nimo kung Jacob. We pray, Lord, nga ikaw lang jud magauban ka namo sa pagpadayon namo, Lord. Ikaw lang jud magahatag nimo wisdom, ikaw magasangkap ka nako, Holy Spirit, giya ka nako sa mga pulong nga magalikot-litokon. Bless ni panayon, Lord, sa pagwali sa imong pulong. O sa pagpadayon na mo, Lord, ikaw lang dyan, mag-auban ka na mo. Ay tuguti, Lord, ang mga naay lihok sa mga demonyo o nga magsamo ka na mo kontra laha palibot, Lord. Hasta po sa nagminaw sa online o maminaw niya ni Sam Nikwan, Lord, through social media. Salamat kayo, dalaygon ka, o giambot ng Lord sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Destined for prosperity. So, muna imong destiny ba nga, i-prosper ka. Makita nato ni sa life, kaning the man, gipasabot na ni, it's Jacob. Kani si Jacob, anak, ni siya na Isaac, and nga, anak po ni Abraham. Kung tanawin ni mo ni sila, nga siya nag-enjoy siya sa blessing nga gisaad sa Dios nga nag-una ni Abraham ngadto kang Isaac o ngadto kaniya o gi-fulfill yun sa Dios nga siya gi-bless yun siya, then ang blessing niya exceeding. So ba nag-awas-awas daghan kayo, di lang nga naala siya ani nga kabtangan, inani lang nga iyahang cattle, iyang maid servants, men servants, kundi nagkadaghan, exceeding. Di lang basta-basta lang nga mula ni pilara kadusina, kundi daghan kaayo. Og mo nay kanang representation or ilhanan sa tao nga naay panalangin. Gihimo ni sa Dios nganhi sa kinabuhi ni Jacob. Og dili po nato makakuha nato ba nga himuon po ni sa Dios nga hinato. Makita nato na si Jacob nagsugod ni sa promise sa Dios ngadto kang Abraham. Nga si Abraham nga himuon siya sa Dios nga great nation, iyang blessing, bless siya, iyang name himong great. And then sa iyang covenant nilang duha nga ang iyang seed ni Abraham makatagamtam og blessing. Makatagamtam siya ang blessing. I-bless sila padayon. And then, ihatag sa Dios, ngadto kang Abraham, ngadto siyang seed. Kung yung kag seed ha, pila ka naka-generation na, di lang na siyang anak lang. Okay? Nahimo ta nga, nahimo siya nga recipient sa blessing.
kita nga isip mayon ta nga wa may labot nga usa nay kalabutan nato kang Abraham. Ug salamat kay si Dios tungod sa gihimo ni Jesus Christ ngadto sa cross nga kita mga Gentiles ta, di ta mong Hudiyo. Pero nahimo tang ng ear sa promise sa Dios ngadto kang Abraham. Sa atong pagsalig ni Jesus Christ isip tong personal Savior, kita nakaangkon ta nga nahimo tang seed of Abraham. Nahimo tang seed of Abraham. So makita nato dire nga ang Dios ato tas Galatians aron masabtan din nato sa dihang ni butang ta sa itong pagtuo ngadto kang Jesus Christ, Galatians chapter 3. Galatians chapter 3 verse 7. Sugod sa 7, know ye therefore that they which are of faith, okay? Sila nga ngada sa pagtuo, nga naay pagtuo ngadto kang Jesus Christ, the same are the children of Abraham. Amen? Muna yun ba nga ang ikaw nga nibutang sa imong pagtuo ngadto kang Jesus Christ, nahimo ta nga anak ni Abraham. Amen? Muna nga, yes, ay nag-ibaylo. Kanindot anang a privilege. And the scripture foreseeing that God would justify the heathen through faith. Kang heathen ana, mga katawhan, dili na mga Hudiyo. Pero tungod sa pagtuo nga kita nga mga hintil unta, pero tungod lang sa atong pagtuo ni Jesus Christ, sa atong pagbutang, sa atong pagtuo nga misalig ta ni Jesus Christ, nga siya nagpakamatay sa cross. So, pagbayad sa atong mga sala, ato siyang ipasulod sa atong kasing-kasing, atong gila, atong personal Savior, nahimot ang na-justify ta, nahimot ang kanang matarong ta, tubangan sa Dios, ug nahimot ang kanakan ni Abraham. So verse 9, so then they which be of faith are blessed with faithful Abraham. Amen? Nakanindot lang. Ano ba nga, akong gigan last Wednesday pa ba nga, ang privilege na to. Kung sa una pa, nahimo lang atong una-una lang ba nga, di ko maatog impirno. Mura dyan na to ba? Nahadlo kong impirno, hadlo kong anang impirno, dawato na ko Jesus Christ. Pero salamat sa atong desisyon sa pagbutang nato sa atong pagtuo nato ni Jesus Christ, ibig personal man luwas, di lang nga padung ta sure ta nga sa langit, kundi ang gihimo sa Dios nga hinato. Nga privilege kayo nga di ba nga? So then they which be of faith are blessed. Amen? Panalanginan ta. Are blessed with faithful Abraham. Sa ito pa, with pagkita na kung say blessing or sa gisaad sa Dios ngadto kang Abraham, pwede ba na ihatag si Dios nato? Isip ka anakan or isip ka anak ni Abraham tungkol sa tong pagtuo. Verse 13, Christ hath redeemed us from the curse of the law. Sa gihimo ni Jesus Christ nga naa nagpaklansang siya sa cross, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ. Kanindot sa promise sa Dios. Kanindot sa promise sa pulong sa Dios. Nga makita na to ba, unsa kanindot sa tubangan sa Dios, nga sa atong desisyon ba? Musay kalipay ba nga, kanang tatanawan bitaw nimo nga kanang bitawng kinumdum atong sige man nagpaling-paling bitaw sa Facebook karon ba nga. Kanang bitawng time nga nagbasa ka og kanang last will and testament. Last will and testament ba? Na nagbasa ka sa last will and testament, buhi pa bitaw ang kuan, buhi pang nagkuan din ha.
naghimo ato nga ikaw ba nga naghimo ana, gusto ka, excited ka ba nga ihatag ni siya sa makadungog ang tao ani nga imong hatagan? Nga unsa makita nato ang Dios ba nga excited siya nga sige sa imong gihimo nimo ni Jesus Christ nga imo siyang gituhuan. Ang blessing nako akong ihatag nimo. Minumdum ko nang kanang bitawng mga kuan ba, kanang mga karaang mga storya ba nga. Kanang bitawng mosulod bitaw ka sa kanang patay, kanang bitawng aten kag lubong, mo pirma ka. Ano naibuk ana nga kinsay ni anha dinha. Kinsay ni anha dinha ni pirma attendance na nimo. Ang katong tawhana nga namatay, daghang itong kabtangan, dato ito. Pero tungkol sa iyang pagdato, way makaduol niya ba kay kuan man? Kay kanaging greedy kay ba? So ayang gihimo niya, gihingnan niya ang torne, mo na ibutang sa last will and testament. Kinsay unang mupirma dra, mabutang siya ngalan sa akong attendance kanang sa notebook dra. Mo na siya maka-angkon sa kaptangan ako. Kay di wala sagon iyang mga kuan gud, iyang mga in-laws gud, di gud niya iyang mga parente gud, di mo duol niya. Storya ra pud ni. Storya ra pud ni kay tinuod ba. Yung ka na, sige, ang gihimo niya, sige, butang sa last will and testament. Ang gihimo sa uban, kinsa na dyan, na yung ubang maturne kay, kinsa at least, dili makakuan. Na may mga kuan ba, may yabag-yabag, nga, marami tawag, nasaag sila, kita man sila na ay namatay, nga sila mga pita brad. Magampita Brad, sige Brad, sulod sila. Sila may nipirma. Sila ay nakaangkon. Ano man, mo may nakabotang sa last will and testament. Huwag ko sila ilabot God. Anhan lang sila din ha. Salida dito na ako, kan mga katawan na, Redford White pa sa una ba. Mo dito nakita na ko de. Pero nakita ni mo ba nga, sa dihang ang Diyos, sa dihang pagsulti niya, pagsulti ni kanabitang, siyempre, ang writer ani si Paul. Pero gigiyahan siya sa balang espiritu. Di ba? Gigiyahan sa balang espiritu ba nga, Paul mo ni isulat. Pero makita ni mo ang excitement sa Diyos, nga, Paul, ibutang dira Paul nga, na-blessing niya kang Abraham. Di ba? Makita ni mo ba nga, Paul, ibutang na dira, makita nimo ang naong sa Dios, kung sa siya ka-excited. Butan na Paul nga, kinsa to nituon sa akong anak. Tagaan akong blessing. Sama sa blessing akong gihatag ang Abraham. Ug mao ni siya. That the blessing of Abraham might come to the Gentiles. Kinsa man gayna, Hudiyo sa dili, Gentiles man gani. Hala, might come on the Gentiles through Jesus Christ. So verse 29, if ye be Christ, nga naata, anak ta sa Dios, naata, naay Kristo sa tong kasing-kasing, if ye be Christ, then ye are, what? Abraham seed. Amen? We are Abraham's seed and heirs according to the promise. Ay na, wala sa inyohang hunahuna. Butang na, silsil na sa inyong hunahuna. Lord, salamat kayo ni nga opportunity, privilege, Lord. Lord, tungod ni sa grasya ni mo, Lord. Lord, makasasala ko, Gentile ko nga makasasala, Lord, pero salamat kay Lord nga dili lang kanilang nga kaluwasan akong siguro, Lord. Pero ang gihimo nimo nako, Lord, nahimo kong ear. Manununod. Amen? Klaro naman itong manununod, panulundon dito sa langit. Pero ang promise pa yun sa Diyos, nga ni kanato diri nga, manununod ta
sama sa promise niya kang Abraham. So may promise niya, balik ko na itong promise sa Diyos kang Abraham, and I will make thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will, so chapter 17, verse 7 to 8, and I will establish my covenant between me and thee, and thy seed after thee in their generations for an everlasting covenant. Covenant na sa Dios. Nato kang Abraham, ug mo po na iyang gihatag natin nato. To be a God unto thee and to thy seed after thee. Kining seed after thee, makaklaim ta ni, Lord, ako ni. Kami ni Lord ng mga seed ani. And I will give unto thee and to thy seed after thee. Amen? Makaklaim ta na. Lord, ako ni Lord. Appeal ko sa seed ani Lord. The land wherein thou art a stranger in the land of Canaan for an everlasting possession, and I will be their God. Genesis 22, verse 17, that in blessing I will bless thee. Amen? Promise ni kang Abraham, promise ni sa Dios nga ni nato. And in multiplying, I will multiply thee. Multiply thy seed as the stars in the heaven, and as the sand which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gates of his enemy. And in thy seed shall all the nations in the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Salamat. Ano ba nga? Makita na to, diba? Apo naman ni si Jacob. Apo naman si Jacob. Pero ang blessing ni sa Dios, ang blessing ani is gifulfill sa Dios ang gisaad niya kang Abraham, nga ni kang Jacob. Amen? O pwede niya himuon na to. Pwede niya himuon na to. May problema sa Diyos. Kung kaptangan lang na ay ikahatag ang Diyos. Amen? The earth is the Lord's and His fullness thereof. Ninot kinamusaan na to ba nga tagaan ta, kanapong na ay kahatag. Kaya bisan pag-usapan ng saad, no apoy kahatag po, sige na nang makadaog ko, mamilyonaryo ko. Simunaw na, kanusta pa man na? Di ba? Na makakuan ko, makabunal tag-insik ani. Slide sa una. Ano kanusta pa man? Pero salamat kayo na promise na to ang Diyos. Nga na ay kapasidad. Na iyahan ang kaptangan. Ang iyang pag-bless nga ni diri, ano ba nga? Di man yung spiritual lang. Di man yung spiritual gift. Ang blessing in the material pa niyo. And the man, chapter 30, verse 43, balik ta sa verse. And the man increased exceedingly and had much cattle and made servants and men servants and camels and asses. Sa kuan pa na, sa business pa, daghan siya assets. Amen? Assets. Daghan siya assets. Wa siya liabilities. Assets plus zero liabilities equals capital. Kita na to diri ba? Gihimo ni sa Dios, gitinuod ni sa life ni Jacob. Pwede niya himo na to. Amen? Pwede niya himo na to. May problema sa Dios. So ato ni gisugdan last Wednesday. Imo nga mga tulo ka mga butang nga kinahanglan nato, musabtan nato, i-consider nato through the life of Jacob. Gaano gihatag na sa Dios nga na niya. Una, makita nato si Jacob na siya ay kaning hard work or hardworking si Jacob. Amen? Hardworking si Jacob. Ano ba nga, di na ang promise sa Dios, pero dili na ingon magic na. Dili na ingon nga na ay genie. Ang Dios na to, dili genie. Nga na ay tulo ka wishes. Ang Ginoo na to, kuan siya. Di iyang
Ang gipangayo na to is ask. Di lang nga mag-wish ka. Ang Ginoo nag-promise na to, pangayo na ko. Ang genie bitaw, wish mo man. Di ba? May dakong diferensya. Wish mo lang. O sige, nag-wish pa man ka na, di din ako tinudon mo. Pero ang Ginoo na ingon siya nga, ask. Ang Ginoo ingon, sige, ako nang himuon nimo. Okay? Hard work. Kita na to si Jacob din ni, wala ni siya, nga ni, naa siya kaptangan ron, nga giana na sa Ginoo, sige, ako ni hatang ning kuan nimo. Ako ni kuan nimo nagdagandagan ning mga camels din nagdagandagan ni pang Jacob. No. Naa siya gihimo, gitagaan siya wisdom sa Dios. Gitagaan siya wisdom nga giunsaon nga mudaghan na. Unsaon nga kada ba? Salamat po sa Ginoo nga. Yes. Kita salamat sa Ginoo nga kakana bitaw ko nga Lord, salamat kay Lord ha. Nga knowing bitaw sa promise sa Ginoo nato. Salamat kayo nga sa gitudlo sa atong pastor before nga di siya nga di ko gustong naa mag-mostly sa inyo naa lang gyapon mo sa mo trabaho. Kung dili kamo na naamoy inyong negosyo, inyong kanabitawng inyong talamnan. Ug salamat sa Ginoo iyahan ang gihimo karon sa tuwa nga generation. Daton Saturday, nagdedicate may og tindahan. Lord, salamat kayo. Salamat kay Lord nga na ba nga resulta ni Lord sa pagpangayo ni mo wisdom, sa pagpangayo wisdom sa mong pastor. Nga sa yang challenge sa challenge sa Dios bang Lord, inani ra biya ni mong mga katawhan kinamis bukid, namis probinsya. Pero ang ginas Ginoo dili. Sige, sugdi niyo ni. Ug salamat kayo nga naa ba hinahinay naay ni testing. Ug ipakita ta sa Dios nga naay resulta. Ug naghanong naa tungod kay naay resulta, tagaan na pud ba nga naa bitaw kana bitaw mo na po'y naka-encourage sa uban nga himuon po nato ni nga di pa sila mahadlok kaysa una mahadlok man unsa kanino unsaon kanino sa kay future anino. Pero salamat sa Ginoo na model nga pwede din as long as gilid lang gud sa Dios. Pero salamat nga naapoy uban nga ni ba nga mo step up pud. Diba makita nato dira ba nga Lord salamat kay imuhang sa wisdom Lord gihatag nimo sa mga pastors pag-challenge na mo before wala na himo tong kawang Lord. Di ba for how many Sundays to sige paminaw to Triple M Triple P 5M Triple P, di ba? Hala every Sunday 5M Triple P 5M Triple P. Lord, wala na ba ilaing mensahe ani? Di ba? To the point ba mo anak ko Lord, sa may kuan ani sige ra man 5M. Pero kato day wisdom dito gihatag sa Dios. Ug mo po na ba nga dili man ang gihatag daan nga ginang Ginoo sige pangwan mo. Maanay mo daan ni naon-naon nay sakyanan dra ako ni hatag ninyo kadaog din mo graphol wala Pero gihatag sa Ginoo nga sige. Mo ni himo Ug mo po ni kang Jacob pod ang himo ni Jacob sige Jacob atiman na ng mga sheep dra. Atiman na ng mga goats dra. Ug kato na mo nanaghan. Mo na nagkuyog jud na ang kanang pagpanalangin sa Dios, sa promise sa Dios niya pagpanalangin, kuyugan jud nato o pagbuhat kanang bitong kanang hard work ba? Kanang pagkugi jud. Kay dili na mahimo na nga ato rang tulog-tulugan na. Di mahimo ng basketball, yung daddy sa una, dili mahimo kid nga ng basketball kid, imo rang tulog-tulugan na kid. Damguhon na ng basketball. Dili na mahimo ng damguhon na ng basketball. I-practice na. I-practice na. Kung mo po na sa tuwa ba, ang blessing sa Dios, ang gipromise sa Dios, di mahimo nga sige kag damgo. Kundi sugdi sa gihatag sa Dios na to, ng resources. Ug mo na ba nga kinahanglan na atay hard work. Ang sugod na sa initiative. Sa Genesis chapter 29 verse 10,
Nga sa dihang and it came to pass when Jacob saw Rachel the daughter of Laban his mother's brother, and the sheep of Laban his mother's brother, that Jacob went near and rolled the stone from the well's mouth and watered the flock of Laban his mother's brother. Na ba nga siya na knowing nga coming na si Rachel ra, wa na siya suguan Rachel, wa na maliw si Rachel niya, siya na ni open. Na ba? Muna kung kugihan kan, nadyo kay initiative. Amen? Nadyo kay initiative. Kung tanawin biyan mo ni, si Jacob biya, dili biya ni siya, kanabi taong, sa diyan ni biya siya kang Isaac, dili biya sila nga kanabi taong, katunan na niya, diya lang siyang sigig trabaho. No. Kaya kung tanawin mo na, atras na sa chapter 26, Genesis chapter 26, iyang papa nga si Isaac, the verse 12, and Isaac saw in that land, and received in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. Okay? Kung tanawin mo na, si Isaac nga, sa Gerar na. And the man, si Isaac, and the man Isaac waxed great, and went forward, and grew until he became very great. For he had possessions of flocks, and possession of herds, and great store of servants, and the Philistines envied him. Kung tanaw na to ba nga, si Isaac, na siya yung mga servants po, nakuha siya sa blessing. Gusto to pa, si Jacob, nagdako ni nga na siya servants. Pero na-instill yun siyang mind niya nga, uy, kinahanglan magkakat-on kong initiative. What na to? Or, kinahanglan dyan kayo na magsugod yun na sa training sa balay. What na kabalo ni si Rebecca ani o si Isaac ani ging na niya si Jacob nga. Jacob ay tulog-tulog dira. Katon ini. Muna nga importante kayo, mama nga training sa balay. Kaya kani pun pwede biyan pasagdaan na niya nga. Di ba ang tao ay training di jud na madala jud na bisag asa siya. Pero ani ba nga ngano man nakat-on man si si Jacob ani nga pag-abot ni Rachel, open din niya. Naa siya initiative. Nagsugod dito sa training sa balay. Nga wala bitaw santuhon ba nga mangingon, sige lang, ako bitaw ng anak. Dapat kini yes, tinuod na makabasa kog article na gi-interview si Lance Gokongwei, gi-interview siya ni kinsa po'y business mga I think Ayala siguro to or sa C. Nag-interview hay ang mga dagkong tao sa Pilipinas, mga negosyo. Siyempre, si Gokongwei nakas Robinsons, Cebu Pacific. Ato pagkag mga C, nadang SM. Ngayon pagkag mga Ayala, kabalo ta Ayala. Ayala Land. I-interview sila. Ngayon siya nga, unsa may first job nimo? Lance Gokongwei. Dito ko sa factory. Naman niyang gingon niya, dito ko sa factory, dito ko gibutang sa ako ang papa. John Gokongwei. So may purpose ni mo na. Ayon sa may purpose yung papa na. Aron makabati ko unsay namati sa mga empleyado po dito. Ano ba nga? Pwede ba ito ingon nga, i-groom ka nga, ikaw ha mo ikuan ani ha? Dili din ka ha? Update so din ka presidente. Pero gi-apply jud nila ba nga insig na sila to. I-apply jud nila ba nga si sukod ka diri. Aron makakat-on ka. Bulang importante kay na ang training sa balay. Angay, plab, puno kinahanglan jud praktisin ni nga lihok. Bahalag na pwede ka makasugo ka pero paningkamot og lihok din ha. Kinahanglan na apo kay assignments. Hinumdum ko ng daddy sa una, naa jud may assignment. Ang assignment na mo puno na mong baril.
Ako, ang punon ako ang sa CR. Si Kuya, punon niya katong naa sa liguanan. Kisa may nakadto dito sa Talisay sa una. Maka-vision mo na. Kay lahi mang CR, kanang bitang CR ba? Lahi ang room. Lahi po na ang liguanan. Lord, katong baril na, pratong baril, kung nakong baril sa sulod sa balay, nato kadakon. Punon na namo, sag-ubing hapon, punon, buntag, kinalan, buntag, puno na, pagkahapon, puno na. Muna ang umong assignment. Paminaw na ako sa mga kwan na to. Wa pa man ko sa eskwela iligan na to. Wa pa may grade 1, kinder. Muna training na mo. Get-train mo yung dad yan. May problema sa mga bata karon, wala may training. Ang mama na imukuan ba? Ako nilang anak. Sobra bito kapalangga ito. Ang problema na noon, ang papa na mo liho ka na, ang problema na noon, wala siya nakatunan. Noon mga anak ba nga, laon sa katong gito no, sakto ba to? Nakatabang to niya o nakadao to niya? Eh kung naon ni mga kabatan-on ron, gawas o ning naadyo na train, naadyo disiplina, naadyo responsibilities. Ano, sige katubang cellphone, sige la, pindot, sige pindot. Kita kang nanay kwan raw, sige lagi pong pindot. Ano man? Wa man na train. Pero tanaw ni mo ni si Jacob, yes, naa siya yung mga servants, naa yung pamilya, yung papa niya, yung mama, naa yung mga servants. Pero nadala din na niya, sa diyang siya na lang usa. Ano man, he was trained. Umupo na kinahanglan ito makatuna na mo. Yan ang initiative. Kinahanglan itudlo na ito. Kinahanglan nakakatunta na kung saan ng kanang training, na ay responsibilities. Bahala hugas plato. Na ay assignments. Okay? Ano man, aron makakaton. Kay kung di gani na makakuha ng initiative gani, makakaton na ito mga kita di tagay kakatong initiative. Madala yun na ito na pag-abot sa gawas. Nga natay trabaho, mga anak na lang ng mga kuha na ito. Manglingo na lang. Magpanglingo na lang mga big boss ba? Ano man? O mananad. O man get-train. Pero kinalan, kung gusto tang i-bless ang blessing sa Diyos na andra, hard work through your initiative. Amen? Initiative. And then consistency. And doing our best. Ano ba nga? Ayaw, surrender, ayaw undang kung dili pinaka-best ang imong output. Ayaw ingon ba nga, okay na ni? Kaya mo rin tang Pinoy, okay na ni? Fights na ni? Pwede po yun na ihatag ni mo. Kung nalam sa chapter 30, verse 30, for it was little which thou hast before I came, and it is now increased into a multitude. Ano ba nga? Gamay, nasaligan siya sa gamay. Gamay pa to, pagsugod, pero it was increased into a multitude. Ano man? Di mo sugot si Jacob nga basta-basta lang. Basta lang naa na siya camel dra. Kinahanglan best of the best. Kinahanglan mga kuan. Banggita na. So makita na to da ikaduha, makita na to ang faith, ikaduha which is faithfulness. Ato tas chapter 31. 31. Verse 5 and 6. Verse 5, and said unto them, I see your father's countenance. This is verse 4. And Jacob sent and called Rachel and Leah to the field unto his flock,
and said unto them, I see your father's countenance, and it is not toward me as before. But the God of my father hath been with me. Di ba, tanawin mo na confident kay si Jacob nga ang Dios ba, nga naa jud niya pirmi. Wa jud siya nibiya sa Dios, or ang Dios wa jud nibiya niya. Ano kabalo man siya nga, ang Dios wa nibiya niya, siyempre, siya mismo ba, wa po siya nibiya sa Dios. Kung tanaw na to ha, naa na ni sa kwan ha, wala na ni sa iyang, under siyang ginikanan. Dito na ni sa kanglalaban. Dito na ni sa lugar sa dihang iyahan ng uncle, brothers, iyang mother, iyang mama. Pero nagpadayon gigyapon siya nga, iyang giila gyapon nga, Lord, ikaw lang gyapon ang ako ang source anin tanan. Mo Lord, di ko mobiya nimo. Mo pa nga as a result, the Lord oh my father has been with me. Ngayon siya nga, ang Ginoon, kuyog na ko, bahalag. Kamo din na, nibiya na mo, patanam ko ni, marami ito nangluod si Kwan ba? Nangluod si Laban niya ba? Kay, ang kaptangan, marami tanong ng Laban na nagkagamay man ang ako ang akong mga sheep, ang akong mga cattle, nagagamay man. Mo tanong naman siya, nangluod ka siyang Jacob. Muna nga ba nga, kanas Jacob ba nga, di kumatandog na wala si Laban ako. Kaya ako, kabalo ko nga, ang Diyos na anak ko. Di ko niya biyaan. Huwag mo po nasa tuwa po. Mubalik mangyapon ta na ba nga, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Paduol ka sa Diyos. Siya ang paduol po nimo. Mo pa na ang confidence ni Jacob din, makita na to, di ba nga, wa ko biyai sa Diyos. Ano man, kita niya ba nga, no, sag-asa siya nabutang, sag-asa siya nakuan, kinsay ang palibot niya, nawala ang iyang relasyon sa Diyos. Huwag mo na problem o bantayan na to. Especially, going na sa ang face-to-face, ng people. Maybe dire, naaman silang mama, naaman silang papa, naman mabadlungan, magbadlungan naman mo. What if kung kamo na lang usa? Di ba? Kung kamo na lang usa. Hinumdum mo sa walin Pastor Kwan, Pastor Samayla dyan na itong Kwan. Human na lang yung upat ka tuig sa imong kinabuhi. Wa dyan na sila kabalo nga Kristohanon ka. Wa dyan sila kabalo nga Baptist ka. Tawa ng mga campers dito. Oh, sa una pa mo na. Sa mua pa na sa una. Una ko, Lord, salamat. Ano yung minsahe? Amo, yung minsahe na mo sa una. Huwag mo na yung pinaka-basic. Kayo sahay, masabtan na ito ba nga? Dire, nindot kayo, kita na ito, salamat sa Ginoo. Pero maabot gani sa kwan, murag nakabuhi skodra. Murag kalimot ba? Buti yun ba nga, upat katuig ka, 4-year course, upat katuig ka din na, wa dyan sila kabalo nga Baptist ka. Ano man, kung mo maglaglaag sila, laglaag, kuyog po ka. Di dyan ka mailhan. Gimmick sila, gimmick po ka. Sa pag-ilanan mo. Sa mahimag difference na. Di ba? Bisyo sila, bisyo po ka. Di ba? Faithfulness. Munang importante yan ang faithfulness. Nga hindi ka ba nga, asa ka ibutang, nagyapon ka, Lord. Kita, Lord, kuyog ta. Kung sa'yo makapalipay ni mo, Lord, mo na akong buhaton. Yan ang kalimtan. Proverbs chapter 28, verse 20. Kapila na, memorize na. A faithful man shall abound with blessings. Di ba? Blessings. A faithful man shall abound with blessings. Promise na sa Diyos. Muna kung mag-faithful ta sa Diyos, dili ihikaw niya ang panalangin paghata sa tuwa. So
So balik ta, 5 basics sa faithfulness. Yes, balik ka. Faithful ka sa prayer. Musta imong prayer life? Musta imong Bible reading life? Salamat sa Ginoo nakakita ko mga testimony, mga Lord sa mga abdi pastor. Kulangan niyo 1 hour na ko ang Lord, akong devotional sa Dios. Ko Lord, salamat kayo ni. Inaani na ang level sa iyang kanamit ang kauhaw ba? Kapulong sa Dios. Ato ba sabutan na nga kung ibahino na nimo ang prayer, imo ang pagbasa sa Bible, yes, gamay ra kayo. Ang gusto sa Dios bang spend time ta niya. So, di ba, communication is a key mga. Di ba? Kung tuod na communication is a key, sa isa ka relasyon, kung gusto ka ang imuhang relasyon sa Dios, dili maguba, padayon ng communication, patas yung communication. Ikaw, communicate sa Dios through prayer. Ang Dios mo communicate ni mo through Bible reading. Simple. Pero ano man nga ato ang Christian life na usay mapildi gyapon tag cellphone. Wala kabalo nga isa ka oras na nagsigig. Imbis riyanin tan-aw ta kinsay leading ron be. Uy, Marcos gyapon. Isa ka oras naman noon kay nabot na to. Uy, kuya wa din lanaw del suro no. Wa na. Uy, lahi na po na kuwan. Ngayon, tuwan tanan ni 1 hour na. Nalimtan na ni mo ang. Ako man din kuwan karon. Devotional. Meeting mi atong Monday. Si concern, kita ninyo. Ang uban pastor kay di na pala devotional. Ewan pastor, ambot lang sa prayer life, ambot lang sa Bible reading life nila. Ko, adi man ako kinahanglan magkuyawan na kamuman. Kita'y makuyawan ano eh. Kung wala na may communication sa Dios, makulbaan ta na. Ako makulbaan ko, akong hawa di magtingog. Noon na maningkamot namin sa amin ba, sa problema ni ba? Ano man, kuyaw na eh. Wala mo yung communication. I-patch up na yun. Tugutan namin mo isa ka bulan. Tungas tuig. Sa katuig, wakay. Ano ba, wakay? Klaro imong prayer, wakay klaro imong Bible reading life. Ambot lang. Kung sa imong Christian life. Kung gusto nga ma-strengthen ang iyong relationship sa Diyos, yes. Gusto kang nga blessing, love, prayer, Bible reading. Sige, balik na to, church services and activities. Di lang church service ha? And activities. Kinahanglan faithful niya. Kung asa ka, yes, kung ibutang ka dra, kung naka sa media, padayon, gracias Ginoo, Lord, tagwahingi ko Lord nga, ako das media. Magkinaon sa tuig ka Lord. Di kay, human naman ang kuan, wala na po. Ayaw. Yung Pastor Joey ba, ayaw, sugot nga, pipipira ka. So, pipipi, pungko, pasinaw, pauli. Ano lang ng kupat. Di ba? Ay, nagsugot na. Hinalan, involved ka ba? Involved ka. Hindi sud kayo na bitaw nga, nasa simbahan ano nga, ang imo ang kuan ba sa fellowship nag-appeal. Pero ang uban pong mga activities, prayer, wapo ka. Ay, sabi. Eh, bang sa expect sa Dios i-bless ka na? Kung sa expect nimo nga i-bless ka sa Dios ana. Mga happenings na aga no kaso dot Lord prayer ta. Wala ka. Ingon ang Ginoo bang may lang lipay-lipay ha.
Di ba? Church service. And activities. Giving. Salamat kayo. So, basic man eh. Salamat kayo sa mga nagtinguha sa anniversary offering, second harvest, sa first fruits, sacrificial offering. Ang Diyos magpanalangin niyo padayon. Salamat sa inyong sacrifice. Salamat sa inyong heart. Lord, kung makita niyo ba, Lord, salamat kay Lord sa blessing yatag. Lord, naa akong anniversary offering, Lord. Ano man? Gitudluan ta, tulo ka to kadlaw, kabalo na tayo, katulo to kadlaw sa Pastor Joel, tudlo na to. Sa sikretos panalangin, hatag. Diba? Gusto kayo i-bless ka sa Ginoo, hatag. Hindi na to dakuon. Kay singgit man siya to. Hindi lang pa na. I-bless, kung gusto ka i-bless, yes, hatag. Salamat kayo. And then, soul winning. Amen? Salamat kayo nga every time na opportunity. Soul winning, salamat kayo. Amday na, magbalik to atong soul winning drive na to. Pray na to, may siguro next Thursday na involved. Be involved. Ano naman? Kailangan panalangin na naanay promise na. Anong buhaton nimo? Balik ta sa John 15. Say promise sabi. John 15. John 15:16. Ask me. John. Okay? Verse 16, John chapter 15, verse 16, ye have not chosen me, but I have chosen you. Sugotag sa dili, gipili ta sa Dios. Na-command ang Dios na to, and ordained you. Gipili ka sa Dios, you're ordained sa Dios, that ye should go and bring forth fruit. And that your fruit should remain. Usa pa di ang promise, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you. Amen? Usahay mo laktod na, way lakturay. Sa imong laktod, Lord, Lord, ingon ba ka, Lord, sa imong i-ask sa amahan, ako ni sa ngalan ni Jesus, ihatag ni. Ayaw sa balik sa ka. Unsay command sa Dios. And that we should go and bring forth fruit. Muna, kung gusto nga, ang pagpanalangin sa Diyos, nay, sikreto ni. Okay? Madalaan na. Kung di ka ka-soul winning, hala, cut-on ta. Pag soul winning. Kulbaan man ko, makuyawan man ko, daghan na ta. Cut-on lang. Ano naman, promise ni sa Diyos na to. Faithfulness. Muna nga, importante kayo na, no? Makita na umabalik ta sa verse, ato ta sa Genesis, nga, ang faithfulness ni Jacob, niresulta na siyang faithfulness sa iyang pagtrabaho nga to kang Laban. Verse 6, and God, so verse 5, and said unto them, I see your father's countenance, that it is not toward me as before, but the God of my father hath been with me, and ye shall know that with all my power I have served your father. Sabot ani nga makita na ba nga ang prinsipyo nga kung ikaw faithful ka sa Dios, sa imong pagkuan sa Dios, mo resulta na sa imong faithfulness ngadto kung asa ka gibutang. Amen? Asa kang butang. Mo bitaw mga sa diha naamat siya kang Laban, iyon siya mga, and you know that with all my power I have served your father. Habang ginaon sa
tinud-an ay ang iyahang pag-alagad ngadto kang liban. Wa niya na binuangi. To the point gani nga siya man gani binuangan gani siya man gigiilad gani nga primero niya kwan si Rachel nanghid siya para kang Rachel, patrabaho siya for 7 years. Ang gihatag niya si Leah. Kay custom nila nga uy magulang jud. So another 7 years na pud para kang Rachel. Trabaho na po siya another 7 years. Mga na ba nga siya ang pagkuhan niya ba as a result bitaw mo na makita na to diba nga as a result kung asam tag ibutang na kung mahimo kay ka nga na faithful ka sa imong pag sa imong faithfulness nimo sa Dios mo resulta pud na sa imong faithfulness sa imong work sa asa ka nga trabaho nga gibutang sa Dios kinsa imong agalon mo balik ta sa Ephesians chapter 6 muna nga nahimo siya nga blessing Ephesians chapter 6 5. Servants, be obedient to them that are your masters, according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ. No ba nga, kung iyo nga faithful ka sa Dios, faithful na ka kay Christ, imo po kang obedient. So nga to si mong master. Now, verse 6, not with eye service, as men pleaser, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. So yun pa nga, di ba nga, usay makita na ito ba, kung di ka kabantayan bisan saan ba nga, faithful man ko sa mua. Usay, ang reaction na lang sa kuan nimo ba, agalo nimo or something na sa pilibot nimo, di lagi na ako makita nimo. Nimo adon na diri. Di bita ka escape na. Inumdum ko na ami kauban sa tugnaw na. Nami kauban sa work dito sa Favex. Dito siya sa may Luzon ta siya. Sige pananghid niya sa iyahang kuan. Sa mo ang big boss na mga supervisor dayon sa RSM na mo. Sige siya ngayon nga. Busy siya kay sige daw siya trabaho sa kanang ilahang ministry. Abot sa to ilahang kay sige nag-serve daw siya sa ministry sa ilang church. Nag-serve siya sa ministry sa ilang church. So, primero, sige, ministry mo ka na. Sugot ang amo. Nagalon. Sige, nisabot. Excuse sa kakaron. No, dinahimo manoon nga. Di naman mo trabaho noon. Patong doktor, di na mo area. Kuyugan sa supervisor, di na magpakita. Kinaman may work with, kuyugon may supervisor jud kay tanawon ba unsa mo ang gihimo das area namo. Daghang gigason, kuan man good sir, kay sa among simbahan. Kunya nagugod ni comment gud tong isa ka kuan na bonus storyanay mi ba kami ako Sir Alan. Ana siya nga. Ano siya nga, lahi man po to Sir Alan, no? Nana siya, bakit? Ang blessing lang po, nakita po niya niya nga, namo ni Sir Alan, lahi po niyang nakita niya ato. Nga sige mo siyang ingon nga para siyang ministry, para sa ministry. Naita po manoon nga, di, kita manoon, kamar ba nga, ang company manooy gilad-ilad. Mangilad manoon siya. Lahi po to nga ministriya ha. Nga instead nga himo siyang example, himo siyang blessing, nahimo na noon siya nga stumbling block. Huwag mo po na ibantayan na to. Okay? Kung asa tayo gibutang sa Ginoo, gibutang na din na, be faithful sa imong trabaho. Nga sa imong gihimo na ngadto sa Dios. Di kay imong agalon mo ilaglaro na nimo ba, babe? Ayaw. Himo ang mahimo kang blessing dira. Salamat kayo na ay mga testimonies nga nagmuji ang prayer nga himo siyang blessing.
Yes, tinuod na. Kaya lahi ra jud kumahimo kang blessing din na. Di bitaw nga magpista sila kung mawala ka ba. Ay, salamat, na jud to. Nawad-an na lang jud tag, hatis na nawad-an tagwan din sakit o. Ang blessing lang bitaw sa diyan ni sulat na ko, nag-email na ko sa akong resignation letter, tawag dito akong NSM na mo. Siya, Chris, ano problema? Chris, ano problema? Naman ka, na. Sabi niya, nakuha na ko ba? Wa pa ba ako ka-recover ka kung daddy? Hindi, ma'am. Ganito si ma'am. Ma'am, inani man good, ma'am. Ang calling ko for pastor, na sure na jud, ma'am. Ganun ba? Sige, calling mo yan eh. Ano ba nga, ang akong expectation na to, Lord, usa di expectation, nakuyawan ko, babasin yun sila bang, ay, salamat, nawala na si Kristo. Nawala na, kuha-kuhaan na yun yung gamay ang problema na to sa tong kumpanya. Pero salamat na ba nga, reaction na to ba nga, uy, anong kuhan man? Ito pa, di pa din sila gusto, mawala ko. Yan kabalo sila nga blessing. Although, night time nga kinahanglan ko mo barog, mo kuyog ni Sir Alam, barog ning duha. Pero kabalo sila ba nga kung trabaho. Okay? Faithfulness, ngadto sa Dios, mo resulta na sa faithfulness nimo sa imong work field nimo. Na mahimo kang masaligan, mahimo kang ma-blessing din. Amen? And then, nakita na rin ang faithfulness niya ngadto sa iyahang vow, ang iyahang commitment. Sa Genesis chapter 31 verse 13, balik ta. Ato ta sa Genesis chapter 31 verse 13. Ang Dios nag-istorya ngadto kang Jacob. I am the God of Bethel, where thou anointest the pillar, and where thou vowed a vow unto me. Now arise and get thee out of this land, and return into the land of thy kindred. Ipaninglan sa Dios sa iyang vow. Ato ta sa Genesis chapter 80, atras sa Genesis chapter 28, verse 20 and 22. Sa diyang si Jacob, gapadong siya sa Haran. And Jacob vow a vow, sa din niabot siya sa Bethel. Okay? And Jacob vow a vow saying, if God will be with me and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat and raiment to put on, so that I come again to my father's house in peace, then shall the Lord be my God, and the stone which I have set for a pillar shall be God's house, and of all that thou shalt give me, surely I will give the tenth unto thee. Kadihang, nagkuhan siya din, si Jacob, naghimo siya vow nga to sa Dios. Nga kung i-bless ko, ang Dios, magpadayon ako, kuyog na ako. Suplayan ko na ang iyahang kanang pag-supply sa pagkaon, supply siya sa mga ang need niya. Himo niya nga kato nga ang house ginon himo niya murag bitaw mga himo siya is a house of God. Ug mo na ni sa atong sa verse 31 verse 13 nga sa diyang gi-bless sa siya naningil ang Dios nga niya. Kinaman siya dito sa Padan-aram, sa Haran. Nung kanina siya nga adto dito sa Bethel. Kato imong gi-vow ng lugar nga dito ka nag-vow. Kita na to diri ba nga importante kay na pagtuman sa imong vow ngadto sa Dios. Kana inyo hang gi-forward dinhi nag-vow mo ngadto sa Dios. Naami vow ngadto sa Dios. Asa mo ni ato nga camp nang naamoy pakigsaad sa Dios, naghimo kag vow ngadto sa Dios. Ato da Deuteronomy.
Deuteronomy chapter 23. Deuteronomy chapter 23, 21 to 23. When thou shalt vow a vow unto the Lord thy God, thou shalt not slack to pay it. Thou shalt not slack to pay it. Hala, samtang nagbasa mo ani hinumdumi, unsa tong imong ipakigsaad sa Dios sa una pa, until karon. For the Lord thy God will surely require it of thee. The Lord will surely require it of thee. Paninglo na sa Diyos. And it would be seen in thee. Kung paninglo na sa Ginoo, di kaya po nahimuon mo. Tuba sa tuba. Wala na. But if thou shalt forbear to vow, it shall be no sin in thee. Kung kakakabaw, dili na sala. That which is gone out of thy lips, thou shalt keep and perform. Unsay ni gawas sa imong baba, imo nang tipigan o imo nang himuon. Amen? Even a free will offering, according as thou hast vowed unto the Lord thy God, which thou hast promised with thy mouth. Amen? And people, ninyo ang gikuan ninyo rito sa camp, ananan ninyo ang gikuan na to din Paringno nas Ginoo. Maybe sa imong life, magtanaw ka ba nga, Lord, nga no, inanay man ko ginabuhi, Lord, maram kong beating beyond the bush. Marag way padulungan ba, marag sige ko kan ba, way ko igo ba. Ano man? Nasiguro kay istorya sa Ginoo ba nga. Gipaningil lang sa Ginoo. Gahi lang yapon ka. Baliwala lang nimo. Wala siguro Lord eh. Kasabot ka sa kung kahimtang karon. Okay? Di naman tayo mabot atong Ecclesiastes. Labaw naman po to. Kita na to diri ba nga? Makita na to lang. Nga ang gusto sa Dios, faithfulness sa imong pag-vow nga to sa Dios. Kung tanawon nimo ni sa verse 17 sa chapter 31. Then Jacob rose up and set his sons and his wives upon the camels and carried away all his cattle and his goods which he had gotten. Ito pa, makita na doon gi-perform jud or gituman jud ni Jacob ang iyang vow nga to sa Dios. Sa ibang kalimot lang sa limtan-limtanon lang nato atong i-vow sa Dios. Gamay raman to, bata pa ko ato sa una. Pero na din ba? Nga mo di nag-ung-ung sa panalangin niyo ba? Kay ringnon man sa Ginoo. Okay? Ringnon man na niya. Kung ang importante kayo, yan ba, ang faithfulness na to sa Dios. Sa vow nga atong gihimo sa Dios ba? Ano kalimti? Ay kalimti. Ay paghadlong manghimo kag vow. Kay ano ba nga blessing man na. Kanindot ana ang imong gisaara ng Dios. Mga ato lang, ito lang i-perform. Perform lang. Lord, tagay ko grasya ni. Kaya tungod lang Diyos yung grasya, Lord. Ang gusto sa Diyos na to, after hard work, faithfulness. Faithfulness. Mumatter yun ang faithfulness sa katao. Ang musa pa ang Diyos mo bless niya. Okay? So be faithful.
Sa asa nga aspects, be faithful. Ayaw kalimti ang Dios. Partner mo sa Dios. Partner mo sa Dios. Ayaw biyai. Ayaw biya niya. Ang Dios, magpabilin siyang Dios. Bisag wala ta. Ang kuyaw, unsa ta kung wala ang Dios. Unang, yes, pabilin sa Dios. Amen? Nindog ta. Lord, salamat kayo sa imuhang ubang ka namo, Lord. Salamat sa kinabuhi ni Jacob. And Lord, salamat, Lord, sekreto sa panalangin, pagpanalangin mo ka namo, Lord. Kaning faithfulness. Salamat kayo. Ikaw nagatudlo ka namo. Kami, Lord, magpabilin. Ngana kanimo sa amuang prayer life, Bible reading, sa pagsimba, papili sa mga activities sa church, paghatag, sa soul winning, Lord. Basta na. Salamat kay Lord. Yes, basic na sila. Nag-pray mi nga, magpadayon na, Lord, sa mong kinabuhi. Wa pa kakaton na, Lord. Nag-pray mi nga, muna'y makasugod sila. Bindugay, Lord. Labing sayong, Lord. And then, matag-usa, Lord, muhimo niyan. Ug sa asam ni Lord nga, sa asam mi butang nimo, Lord, mapabilin mga faithful mis tubangan. Nga ikaw, Lord, makita sa mong kinabuhi nga mahimo ming nga blessing, Lord. And then, Lord, sa mong saad kanimo, we pray me, ikaw lang dyan mahatan mo grasya, Lord, nga grasya nga amo nang tagbuon, amo nang himuon, Lord, sa mong kinabuhi. Kay maningil ka. O gusto mi nga i-bless me. Gusto mi, Lord, nga i-bless mi nimo. Nga dili nga tanawon mi nimo, Lord, nga sige ra promise, di gyud mo bigan ni mo himo, Lord, di mo tuman. Sa Lord, salamat kayo sa matagos nga nadiri. Salamat sa imong pulong. Imo, Lord, nga magpadayon mi, Lord. Nga faithful sa imuha, sa pagsimba nimo, sa pagpagamit mong kinabuhi, Lord, nga na nimo. Sa asa mi mabutang. Asa mi, Lord, nga dalan nimo. Magpadayon, Lord, na amo ang di mo mubiya nimo. Kami, Lord, di mo mubiya nimo. Salamat kayo. Salamat kayo karong sa pagpauli sa matagos sa Lord, ikaw mga bless. Dala ang balon ng kalipay sa matagos. Andama mi ugma, especially, Lord, nga na youth revival ugma, Lord, sa ligan. Ikaw na jud mahatag proteksyon. Sila hapon, Lord, ikaw jud magauban kanila. Sa ilang pag-prepare karon. Laygon ka, tanan dungog himaya, Lord, among ibalik da kanimo. Tungod sa gamahan nga lang Ginoong Hesus. Amen. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. Maayong gabi o dalaygon ang Dios.